Magandang hapon po sa lahat. Actually, kahapon lang ako kinausap ni Yossi Pimpin. Sabi na, Jim, pwede ba magsalita ka? Kasi katulad ni sinabi ni Park kanina, hindi ako masyadong magsalita sa ganito sa kalsada. Yan, si kasamang Mick, dalawang beses na kami magkasama Alam nyo, kasi nailatag na dito kanina yung sitwasyon ng ating bansa. Napakaliwanag. Alam na natin po lahat yun Ang liwaliwanag ng sinabi ni kasamang Mick kanina, yung mga nagsalita rito. Alam naman natin, di ba, na ang kailangan natin ay pagkakaisa. Napakaraming rallies na Iwa-hiwalay. Kami naman sa labor sector, yung grupo namin, sapagkat historically, kaming mga nasa manggagawa, iba-ibang grupo rin po yan. Gusto ko lang ipaliwanag, kaya binanggit kanina ni kasamang Placido, Labor Power Movement, binuo namin ito sa panahon ng kampanya ni PRRD. Maraming labor sector. Kami lang yung grupo na sumuporta sa kanya. Alam naman natin yung ibang grupo katulad na nangyayari ngayon, diba? Yung iba pumapanig doon na kung sino may pera. Historically ganun po yan. Hanggang ngayon, makikita nyo, diba? Marami dyan mga grupo-grupo na mga union, pero nasaan sila ngayon? Consistently na doon sa kabila. Yung iba dyan mga kasamahan ko, nandito po ako since 1980, kasama ko yung mga KMU, nandiyan ako nanggaling for 22 years. 22 years. Diba? Bagitin na natin, nandiyan yung laging establishment union, yung Trade Union Congress of the Philippines. Ngayon, dito sa atin, maliwanag naman, sinabi nga ni kasamang Mick kanina, no? Ilan ba ang labor sector? Diba? Sa pagkakaalam ko, more than 35 million ang mga wage earners. So, napakalaking sektor po sa ating lipunan. Kung matatandaan natin, consistently during the time of martial law, labor ang nangunguna sa kalsada para labanan yung mga patakaran pang-aapi ng administrasyon ni Marcos. Pero in reality, nakatulong lang po yan. Tamang sinabi ni kasamang Mick kanina, itong administrasyon na to, babagsak ito, hindi lang dahil sa mga rallies, but because of economic situation. Bagsak na bagsak po ang ekonomiya natin at isa sa tinatamaan yan, unang-una, yung foreign direct investment natin, bagsak. Bagsak na bagsak po. Yan ang inaasahan ng mga manggagawa. Diba? Ano ba ang nagtutulak sa ekonomiya natin? Dalawang bagay lang po yan. Diba? Yung stimulant na tinatawag. Kinakailangan gumastos ang gobyerno para lumabas ang pera, may trabaho ang mga manggagawa. Pangalawa, kinakailangan mayroong foreign direct investment o lumalakas yung negosyo, yung mga investor. Sa ngayon, pareho po bagsak yan. Diba? Pinag-uusapan sa budget deliberation, diba? Binababaan yung mga budget. Sa makatuwid, walang stimulant. Bagsak ang pagpasok ng investor. So tuloy-tuloy na pabulusok ang ating ekonomiya. Pangalawa, ninanakaw yung mga taxes natin. Maraming mandaraya na hindi nagbabayad ng tax. Pero sa hanay namin mga manggagawa, hindi pa namin sinusweldo, kinukulikta na yung taxes. Sa makatuwid, apektado yung mga manggagawa sapagkat hindi nakakapandaya ng pagbabayad ng taxes.
So anyway, nandiyan na po tayo. Diba? Tama-tama po ito. Itong bagong koalisyon natin. Kanina, si kasamang part dito, kung matatanda ko, noong September 21, kaya muntik na kaming, kasama namin si Atty. Topacio ron nasa Liwasang Bonifacio. Nung parating na kami, yung grupo ko, hindi naman sa pagyayabang, pinakamalaking organized group. Biglang simirgo si Placido at saka si Parkata. Lusubin na natin ang Malacanang! Mabuti na lang di kami nasama doon sa gulo. Dito kami sa kabila. So, ito po, tama-tama. Salamat dito sa pagkakataong ito sapagkat sa Atrainta maraming magrarally. Merong sa Lunita, merong ata sa People's Power. Pero, what have they in common? Diba? Pareho sila yung nananawagan ng Marcos resign. Di ba? Ang tanong nga namin sa hain ng manggagawa, bakit ka nagrarally? May corruption daw. Talamak ang corruption. Meron mang corruption na walang corrupt. Diba? Kaya, kinakailangan po, at may suggestion kami, di ba? Etong rally sa Atrainta, pamumunuan po ito. Anyway, kami naman nasa ilalim ng MAISO. Ngayon, may bagong coalition. Sponsor namin ito bilang labor group, labor power movement. At nakahanda na kami, nasa Liwasang Bonifacio tayo. At sinasabi namin noon pa, ang panawagan natin ay Marcos resign. Para hindi tayo maligaw. Huwag mo tayo maligaw. Isa lang, kinakailangan. By this time, klaro na po ang direksyon natin. Huwag tayong paligo-ligo. Klaro. Matindi ang corruption, ang solusyon. Dahil ang corruption ang gagaling sa Malacanang, dapat bumaba na si BBM. So, salamat at maraming mga group dito na kasama doon sa mga naunang rallies. Di ba? Kung matatandaan nyo, nung nakaraang rally ng Iglesia, kami doon sa Tinaboy kami, MAISO. Di ba ba? Kasi may placard doon kami na Marcos resign. So, ang mungkahin namin, pag-usapan po natin ito, ayusin natin para diretso tayo sapagkat lamang sinabi ni kasamang Vic, yung nagsalita rito, gusto natin matahimik constitutional succession. Kung bumaba man si BBM, diba, kinakailangan maliwanag yung direksyon natin. Uupo si Sara sapagkat siya ang nakalagay sa saligang batas. Walang iba. Mga kasama. Huwag tayo, nakikiusap, huwag tayong paligoy-ligoy. Maliligaw po tayo. Sapagkat may mga grupo, alam naman natin yan, na gusto bumaba si BBM, pero hindi naman si Sara ang gustong ipalit. Maliwanag na lampag sa saligang batas natin. Binanggit din kanina. Kaninong saligang batas po ito? Itong saligang batas nito ay bunga ito sa panahon na nandyan yung mga totoong dilawan, panahon ni Cory. So kinakailangan ipamukha natin sa kanila na dapat pagbaba ni BBM, kinakailangan ang papalit si BP Sara sapagkat siya ang nakalagay sa ating saligang batas. Kaya po mga kasama, hindi na ako magtatagal. Iniimbita naman kayo. Diba? Sana lumaki po ito. Sapagkat iniisip namin kung kakayanin natin sa pangunguna ng libor, tapatan natin yung mga rally nakatakda sa Lunita, nakatakda sa People Power, at tayo maliwanag. Damihan natin ang placard natin, napakalaki ng mga streamers natin. Marcos resign. Marcos resign. Huwag tayong matakot.
seditious daw yung resign. Kalukuhan po yun. Kung seditious po yan, magdala tayo ng tig-isang placard. Marcos resign. Kung seditious yan, ipagulong tayong lahat. At marami pa susunod na magsisigaw ng Marcos resign. Kaya maraming salamat. Inaanya namin kayo sa November 30, Liwasang Bonifacio, 2 o'clock. Magdala tayo ng placard na nagtatakda ng Marcos resign. Ang mga manggagawa sa hari namin ay handang lumaban. Sabi nga ni kasamang Pin kanina pagsalita ka, attorney, commitment. Sabi ko, hindi nagbabago yung commitment namin sa anin mga manggagawa sa grupo namin. Labor Power Movement, para kay Duterte, tuloy-tuloy po yan hanggang di tayo magtagumpay.